Magandang gabi po, Sir Gimbal. Isa mo po akong tagapakinig sa iyong channel sa YouTube. At talaga namang nakakapanindig balahibo ang revelasyon ng iyong mga sender. Ilang araw pa lamang po akong nakikinig at nais ko rin sana ibahagi ang aking nakakatakot na karanasan mula sa mga aswang. Sa totoo lamang po, hindi lang basta-basta ang mga aswang na nakalaban ko. Dahil sila ay hindi lamang kumakain ng tao. Kumakain din sila ng kaluluwa. Nakakatawa mang pakinggan pero ito ang katotohanan. Mula po sa aking mga naging karanasan, ang pinakamalakas nilang kampon ay kumakain ng kaluluwa. Nagkakasakit ang kanilang mga biktima at kahit saang daling hospital ay walang makakapagsabing doktor tungkol sa kanilang kalagayan. Maliban na lamang sa pagkaubos ng kanilang atay. Parang unti-unting kinakain ang kanilang katawan ng di nakikitang kalaban. Ayon sa mga doktor, cancer daw sa atay ang kinamamatay ng mga ito pero hindi ako naniniwalang basta sa sakit lamang ang mga ito dahil ako mismo ay buhay na saksi sa mga kaganapan na nangyari sa aming bayan. Pero bago po ang lahat, tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Toto. Lumaki po ako sa liblib na lugar sa bayan ng Mindoro. Di ko na po sasabihin ang pinaka-eksaktong lugar. Akala ko po nung una, nasa magandang pamilya ako dahil iisang anak lamang po ako ng aking mga magulang. Kahit nasa liblib na lugar kami, malawak ang aming kaingin at lupa. Kami na yata ang isa sa may magandang buhay sa lugar namin. Pero hindi ko maipagkakaila sa aking sarili ang mga bagay na talaga namang magiging daan upang alamin ko ang katotohanan. Nang pamatay po ang aking ama, dun ko lamang napagtanto na hindi pala nila ako tunay na anak. Pero hindi nila sinabi sa akin kung sino ang aking mga tunay na magulang at kung may kapatid po ako. Nagalit ako nung una, Sir Gimbal, dahil ang tagal nilang itinago sa akin ang buong katotohanan. Binigyan nga nila ako ng magandang buhay pero ang katotohanang ipinagkait nila sa akin ang aking totoong mga magulang ay talaga namang nakakagalit. Hindi po ako umimik sa kanila hanggang sa malibing si ama. Mula po noon, Sir Gimbal, ay hindi na ako tumino sa bahay. Hinahanap ko ang buhay ko taliwas sa aking mga natutunan sa buhay. Walang sabi-sabi akong lumaya sa bahay at palaboy-laboy lamang. Natutulog ako saan man abuti ng gabi at di ko naman maitatanggi na sa bawat gabing lumilipas sa akin sa daan, andoon yung mga kakatuwang pangyayari. Unang gabi ko yata noon sa paglalayas ko ay nakatulog ako sa ilalim ng puno ng mangga. Dahil sa pagod, di ko na namalaya na takip silim na pala. Dahil sa inabot na ako ng dilim, napilitan po akong doon na lamang magpalipas ng gabi. Gumawa na lang po ako ng hihigaang kahoy sa taas ng mga sanga upang malayo ako sa panganib dulot ng mga makakamandag na ahas. Siguro mga 10:00 ng gabi nang nagising ako sa pagaspas ng pakpak sa taas ng puno ng mangga. Buong akala ko po noon, Sir Gimbal, ay isa lamang itong malaking ibon. Pero nung dumaan ito ng mas malapit, halos mayanig ang sanga na aking pinagkakahigaan dahil sa laki ng pakpak nito. At ang nakakapagtaka pa, mukhang tao ang nilalang na ito. Para itong malaking paniki na nasa 2 dipako ang pakpak. Pero ang katawan nito ay kalahati lamang at tila walang mga paa. Nanlaki ang aking mga mata nung una akong nakita ng ganoong nilalang. Sa totoo lamang po, kahit ako ay lumaki sa bundok, wala pa akong nakikitang ganoong nilalang. Akala ko nga po nung una ay kwento lamang iyon pero heto at kitang kita ko sa aking 2 mga mata. Dahan-dahan po akong bumaba sa puno para mahabol ko kung saan ito pupunta pero napakabilis po nito kaya naman di ko na pinagpatuloy pa ang aking balak.
At tanda ko pa po noong pangalawang gabi ko naman ay bigla akong nakaramdam ng kakaibang ingay mula sa dilim. Natulog po kasi ako sa isang kubo ng aking nakita. Doon ako nagpalipas ng gabi at nakatitiyak po akong hindi ordinaryong nilalang ang aking nakita. Dahil noong sumili po ako sa siwang ng bintana, nakita ko po ang isang baboy ramo pero mas malaki po ito kaysa normal na baboy. Maya-maya pa nga po ay bigla itong lumuhod sa lupa at naging ibon. Sobrang natakot po ako, Sir Gimbal, noong nasaksihan ko po ang ganitong nilalang. At dahil nga gabi na at talaga namang delikado para sa akin ang umalis pa, naghintay na lamang po ako ng umaga. Malayo na rin kasi po ang aking lugar sa mga kababayan sa baba ng bundok. Magdamag po akong di makatulog na parang may mga matang nakatingin sa akin. Kaya po noong kinaumagahan nga po ay agad akong bumalik sa aming bahay. Malayo pa nga lamang po ako at tanaw ko na si nanay na alalang-alala sa akin. Kahit may galit pa po ako sa aking ina, agad ko pong tinanong kung nasaan ba talaga ang aking mga magulang. Dahil alam ko naman na walang papatunguhan ng aking paglalayas kung di ko naman alam ang aking pupuntahan. Malungkot sa aking ibinahagi ni nanay ang detalye ng aking buhay. At doon ko po nalaman na isa daw akong anak ng taong bundok na may kalabang aswang. Sabi pa niya, naubos daw ang aking lahi dahil nag-aagawan sila ng kapangyarihang itim. Halos mabaliw daw ang aking tunay na ina noong ibinigay nila ako sa mga umampun sa akin. Ayaw daw po kasi ng aking tunay na ina na ako'y ibenta sa halagang 10 sentimo. Pero yun lamang daw po ang tanging paraan para di ako mamatay. Gumawa muna sila ng isang kasunduan na hindi ipapaalam sa akin ang katotohanan habang ako ay wala pang muwang. Dahil nga po ang kanilang kalabang nilalang ay nakakatakot at handa talagang pumatay alang-alang sa kanilang lahi. At simula daw po nung sinuot nila ako sa bintana upang maganap ang nasabing ritual, wala na daw pong balita ang aking inainahan sa aking tunay na mga magulang. Noong una po, Sir Gimbal, ay hindi ako naniniwala. At baka gawa-gawa lamang po ng aking inainahan ang kwento, pero may isa pong nakapagsabi sa akin na madalas daw po akong sundan ng malaking asong itim. Yung aso daw po na itim na yun ang aking bantay mula pa noong ako ay sanggol pa lamang. Nang malaman ko po ang lahat, hindi po ako makatulog na maayos. Parang laging may bumabagabag sa akin. Kahit anong gawin ko, Sir Gimbal, ay hindi po ako makaidlip. Pakiramdam ko, buhay pa ang aking tunay na magulang. Kaya naman po, naghanap po ako ng mga taong makakapagsabi sa akin kung sino ang maraming nalalaman tungkol sa aking pinagmulan. Kinaumagahan nga po ay nagpaalam ako ng maayos sa aking inainahan. Alam kong di niya ako papayagang umalis dahil delikado para sa akin na maglakbay na mag-isa. Pero buo po talaga ang aking loob at kung benenta na ako ng aking mga magulang, tiyak ako na gagana pa rin ang ritual. Hinding-hindi ako makakain ng mga aswang na kalaban ng aking lahi. At dahil nga po sa aking pagpapaalam ay pumayag na rin po ang aking inainahan. Pero pinayuhan niya ako na mag-ingat dahil hindi lang basta silang aswang, kundi mga nilalang na kumakain rin ng kaluluwa. Dahil nga po pinayagan na ako ni ina, agad akong nagtungo sa isang lugar kung saan marami sa kanila ang maraming nalalaman tungkol sa mga aswang. Dahil nga po walang daan o kalsada papunta dun sa lugar, umabot yata ako ng 2 araw bago ako makarating sa aking destinasyon. At sa pinakaliblib na lugar na kung tawagin ay Usayan, nakita ko ang mga matang nakatitig sa akin.
Parang takot na takot ang mga taong nakasilip sa siwang ng bintana at dingding. Maya-maya pa nga po ay may dumating na lalaki. Payat at medyo may katandaan na. Siya po pala ang pinuno ng tribo. Sir Gimbal, kinakabahan man po ako pero pumasok pa rin po ako sa loob ng kubo ng ako ay anyanyahan niyang pumasok. Medyo madilim po yung loob ng bahay. Bagamat di pa man po ganoong kadilim ang paligid noong ako'y nakarating na. Umupo ang matanda at pinaupo niya ako sa harap niya. Nakatitig po siya sa akin at tila may gusto siyang sabihin. Dahil nga po marami akong katanungan sa buhay at marami din akong dapat puntahan at malaman. Nagsimula akong magtanong. Gusto ko po kasing malaman kung nagsasabi pa talaga ng totoo ang inainahan ko. At kung nasaan na ang aking tunay na mga magulang. Pero nung hapon din pong iyon, lahat ng katanungan ko ay unti-unting naging malinaw sa akin. At ayon po sa kanya ay nag-iisang anak nga daw po ako at para makaligtas sa panganib na dulot ng pag-aagawa ng kapangyarihang itim, kailangan nga daw po ako ibenta. Pero ang aking mga magulang pagkatapos ng ritual ay himalang nawala na lamang. Sabi nga po sa akin na kailangan ko muna mapatay ang pinuno ng mga aswang na yon bago ko maputol ang sumpang nakadikit sa akin at sa aking magiging mga anak. Dahil po sa aking narinig ay napagtanto ko rin na isa pala ako sa mga kaaway ng mga masasamang aswang at bukod tangi lamang akong nakaligtas sa bingit ng kamatayan. Sabi pa ng matanda, dapat ko raw hukayin ang kalansay ng aking ninuno na nakalibing sa tuktok ng burol. Nag-aalinlangan man pero dapat ko yung gawin para maligtas ko ang aking ama at ina kung sakali mang buhay pa sila. Lalo na at ayon sa matandang pinuno, ako lamang daw ang may dugo na kayang pumatay ng pinakapinuno ng mga kalabang aswang. Medyo malabo pa sa aking isipan kung ano ang aking gagawin dahil lumaki po akong walang muwang sa mundo ng mga aswang. Kaya naman, tinuro niya sa akin ang bawat hakbang. Pero bago nga ang lahat, kailangan kong mahukay ang kalansay upang magawan niya ako ng magandang pangsangga sa mga kalaban. Binigyan ako ng matanda ng isang punyal. Ayon po sa kanya, matagal daw ito binabad sa tubig na ginawa ng ritual at ang tanging makakapatay lamang sa mga aswang ay ang taong pinagkalooban ng punyal. Doon na po ako nagpalipas ng gabi sa tribo at nangako naman po sila na sasamahan nila ako sa burol. Subalit hindi po ganoon kadali ang lahat. Dahil kinabukasan ay nagtungo kami sa burol at sa hindi inaasahan ay nakaabang pala doon ang ilang mga aswang na kaaway ng aking pamilya. Buti na lamang po at marunong ang mga kasamahan ko. Agad po nilang ginamit ang mga gamit na pamatay sa aswang. Naghagi sila sa ere ng asin at ang mahiwagang tubig. Agwa bendita po yata ang tawag doon. At bago pa man po makaatake ang mga nilalang ay agad silang hinambalos ng buntot ng pagi. Halos umalingaw po ang boses ng mga nilalang na humarang sa amin. Matapos hagisan nga ng asin at agwa bendita. Nakatakas ang ibang aswang kaya naman naisip ko na madali lamang pala silang paslangin o takutin. Pero akala ko lang po pala yon. Dahil ayon sa kanila, mahihina at baguhang aswang lamang ang umatake sa amin. Sinabihan nila akong magmadali sa paghukay dahil maari daw pong sumugod ang mga aswang na mas malakas pa higit sa mga naunang aswang kung di pa daw po ako magmamadali. Dahil po doon ay agad kong kinuha ang pala at agad-agad na hinalukay ang lupa. Kalahating metro na yata ang aking nahuhukay ay may natamaan po ang aking pala.
Agad ko pong kinuha yung flashlight kong dala at nakita ko ang ilang kalansay na nakabaon. Nakabalot po sila ng sako. Kinuha ko mula sa lupa yung sako at kinuha ang mga buto na malapit sa pinakagulugod. Ayon po kasi sa matatandang nakakausap ko, mas matibay daw pong panlaban ng buto malapit dito dahil duktungan daw po ito ng buong katawan. Pero naisipan ko po na dalhin na lang lahat ng kalansay na kaya ko dahil magaan lang naman ito. Matapos ko pong maghukay ay agad po kaming bumaba sa burol. At sa hindi nga po inaasahan ay may mga aswang na humarang muli sa amin noong nasa ibaba na kami ng burol. Nasa likod po ako ng dalawa kong kasama at bitbit ang sako. Hinigpitan ko po ang kapit sa sakong daladala ko dahil maari po nila itong kunin sa akin. Maya-maya pa nga po ay nakita kong nag-ibang anyo ang isang taong nakatayo sa diliman. Naging isang baboy ramo po ito pero mas malaki po sa normal, tulad ng aking nakita noon. Nagngangalit ang mga matatalim nitong pangil na nangingintab naman sa tuwing nasisikatan ng sinag ng buwan. Kitang-kita ko rin po ang mga mapupulan nitong mga mata na tila handang lumapa sa amin anumang oras. Pero hindi po nagpatalo ang aking mga kasama. Agad po nilang nilabas ang kanilang sandata. Mabuti na nga lamang po at kasama ko sila dahil kung hindi ko sila nakasama ay maaring hindi na ako maabutang buhay. Ang igik po ng baboy ang umaalingaw sa buong burol at kitang-kita ko po kung paano makipagbuyo ang aking dalawang kasama sa halimaw. Pero dahil po malakas ang aswang ay tumilapon po sa dumuhan ng isa sa kanila. Wala naman po akong magawa kung hindi ang tulungan sila kahit wala pa akong alam kung paano makipaglaban sa aswang. Kumuha po ako ng kahoy sa tabi ko at agad na hinampas sa likod ng baboy pero mukhang hindi po ako nakatama dahil hindi man lang po nakaramdam ng sakit ang aswang. Inulit ko po ang paghampas at kinuha ko po ang atensyon nito. Sobrang kinakabahan po ako noon, Sir Gimbal, nang makita ko ang mapupulan nitong mga mata na nakatingin sa akin. Pero bago po ako nito atakihin, sinunggaban po muna ng aswang ang isa ko pang kasama. Pagulong-gulong siya sa lupa hanggang sa tumama ang kaniyang katawan sa nakausling bato. Mas lalo ko pong hinigpitan ang kapit ko sa kahoy habang papalapit siya. Sa isip-isip ko po ay kailangan kong mapatay ito dahil kung hindi ay ako ang mamamatay. Bago pa lamang makalapit ang baboy ramo, buong lakas ko pong hinampas ito sa likod. Makailang hampas po ako hanggang di pa siya masyadong nakakalapit pero parang walang nangyari sa aking ginawa. Sandali pa nga po at naalala ko yung punyal na nakatabi sa aking sinturon. Maya-maya pa nga ay tumalon mula sa aking harapan patungo sa akin ang halimaw pero dahil nga biglaan ay nabitawan ko ang kahoy at agad akong tumalon patagilid para hindi ako masunggaban. Nagpagulong-gulong ako sa dumahan subalit parang hindi po napapagod ang aswang dahil agad po itong tumalon papunta muli sa akin. Marahil tama nga ang aking hinala. Ako po ang puntirya nila. Ngunit bago pa ito makulundag sa aking katawan ay agad ko pong nakuha yung punyal sa aking tagiliran. At agad kong itinutok sa ere ang buong lakas kong kinapitan ng punyal at dito nga tumusok ang tiyan ng baboy ramo. Napaatungal po ito sa sobrang sakit dahil baon na buon mula sa tiyan niya hanggang sa kaniyang laman ang punyal. At hindi lamang po ito, dahil may mga sangkap ang aking sandata na mga gamit pamatay aswang. Halos magpugto ang hininga ng halimaw bago itong lumampasay sa lupa. Nais pa po nitong tumakas pero huli na ang lahat dahil itinarak ng aking kasamahan ang kahoy na aking gamit-gamit kanina sa likod nito. Halos hindi po ako makagalaw nang makita kong paano umagos ang malaberding likido sa bibig at tiyan nito. Warak ang tiyan nitong bumagsak sa lupa at nangingisay-ngisay pa bago ito tuluyang maging anyong tao. Medyo naawa pa ako, Sir Gimbal, nang makita kong napatay namin ang isang tao. Pero tulad nga ng kanilang payo,
Hindi dapat ako magpadala sa emosyon ko dahil iyon ang papatay sa akin. Agad nga po naming tinalian yung lalaking aswang pero mukha pong di namin siya makakausap dahil sa pinsalang natamo niya. Wala na rin po siyang buhay ng aming inilapitan. Iniwan na lang po namin ang bangkay nito at nagpatuloy po kami sa aming destinasyon papunta sa tribo. Wala po kaming inaksayang oras at panahon at baka nga mas lalo pang dumami ang mga aswang na naisa kong paslangin. Nang marating po namin ng tribo ay bukang liwayway na. Binigyan nila ako ng nilagang saging at mainit na kape upang bumalik ang nawala kong lakas. Pagkatapos ay agad pong kinuha ng pinuno yung dala kong sako. At kinuha niya yung buto sa may gulugod. Kinayos po niya ito at pinakinis habang ang ilang buto naman ay nilagay niya sa kumukulong tubig na kulay itim. May binubulong po siya sa hangin na hindi ko naman po naiintindihan kung ano yon. Nakatingin po siya sa itaas at yung pumuti na lamang po ang kaniyang mga mata ang aking nakikita. Nagpatuloy po ako sa aking pagkain habang hinihintay ang sunod na gagawin ng matanda. Mga ilang minuto yata siyang may binabanggit na kung anong salita bago niya hawakan ang aking kamay at agad na sinugatan ito sa pamamagitan ng dulo ng buto na aking hinukay. Umagos mula sa aking palad ang sariwang dugo patungo sa punyal na kanyang ipinatong sa itim na kahoy. Agad itong umusok at kitang-kita ko kung paano matuyo sa ibabaw nito ang ilang patak ng dugo mula sa akin. Mga ilang segundo po yung tumagal at nagbalik na sa normal ang lahat. Ayon sa matanda, ang kalansay ng aking ninuno at ang aking buhadray na dugo ang siyang mag-iingat sa akin laban sa mga kaaway. Magtatanong pa sana ako kung bakit kailangan pa ng aking dugo kaya naman sinabi niya sa akin ang dahilan. Doon ko lamang napagtanto noon na noon pala ay ginamit ang aking dugo ay dahil isa ako sa mga aswang na kalaban ng masasamang nilalang. Dahil noong una ay may dalawang pamilya ng aswang, ang masasamang nilalang at ang aming lahi. Nagkakainan sila ng lahi lalo na kapag lalaki ang magiging supling. Nasa tiyan pa lamang po ang sanggol ay gusto ng kainin. Pero dahil nga mas malakas din ang aking lahi, naitago nila ang pagbubuntis ng aking tunay na ina. Subalit, matapos pala akong ibenta upang makaligtas ay nagkaroon ng labanan sa pagitan ng dalawang lahi. At marami sa aking mga kalahi ang namatay dahil kakaiba ang estilo ng pagpatay ng kalaban. At ilan lamang sa kanila ang nakatakas at kinupkup ng tribo. Tinulungan sila dahil mabubuti ang kanilang hangarin. At ito ay ang mapatay ang masasamang aswang. Subalit, hindi daw po nila ito magagawa kung wala ang tulong ko kaya naman po anong pasasalamat nila nang ako'y kusang lumapit sa kanila. Sabi nila sa paglipas ng pangalawang tagdilim ay lalakas ang puwersa ng kalaban kaya kailangan naming magapi sila bago pa man matunaw ang unang bilog na buwan. Kung gusto ko pa daw makitang buhay ang aking mga magulang. Wala po akong magagawa ng mga panahon na yon, Sir Gimbal. Gustuin ko man po sanang mamuhay ng normal pero hindi po pwede. Dahil kailangan ko pong iligtas ang aking mga magulang. Dahil sila na lang po ang meron ako. At kahit po ibinenta nila ako ay, ngayon po ay alam ko na ang dahilan kung bakit nila nagawa yun sa akin. Dahil nga po sa malayo pa naman po ang aming planong pag-atake ay, hinayaan po nila akong magsagawa ng mga hakbang upang madaling magapi ang kaaway. May ilang araw pa naman po para makapagsanay. Ang sabi naman po ng pinuno ng tribo ay lalabas naman daw po ang natural kong galing dahil kabilang po ako sa may lahing mabubuting aswang. Kaya nga po ay tinuruan po nila ako sa pagsasanay. Itinuro po nila lahat sa akin ang mga dapat gawin pag kaharap ko na ang malalakas na aswang. Sinabi din po nila sa akin kung ano ang mga kahinaan ng aswang. Pero hindi po yun madaling gawin dahil ang ilang kalalakihan sa aming tribo ay makakaranas ng kakaibang karamdaman. Sabay-sabay po silang nanghina at nagsuka ng dugo. Medyo nangayayat nga din ang kanilang katawan.
dahil halos di po sila makakain. Naisip ko tuloy na baka dala ng pagod kaya dapat muna silang magpahinga kahit 1 linggo. Pero bawat araw na lumilipas sa kanila ay nagiging malubha ang kanilang kalagayan. May mga gabi pa nga na halos sumigaw sila sa sakit dahil may kung anong bagay raw na tila pumipiga sa loob ng kanilang tiyan. Dahil po doon ay agad na akong umaksyon. Napagdesisyonan ko pong dalhin sila sa baba ng bayan kung saan may ospital na malapit. Dahil halos maging butot balat na lamang po sila na may malalaking tiyan pero maliit na mga binti nila. Subalit ayon sa kanila ay mas lalo silang mamamatay sa gagawin ko dahil wala namang magagawa ang mga doktor sa kanilang kalagayan. Marahil ay gawa daw po ng masasamang aswang ang kanilang karamdaman. Dahil tinulungan nila ako sa planong pag-atake. Isa lang daw po ang makakapagligtas sa kanila. Yun ay ang mapaslang ko ang pinaka-pinuno upang matapos na ang kanilang paghihirap. Dahil nga po may ilan pa akong natitirang kasamahan na di nadadapuan ng kakaibang karamdaman ay nagpatuloy po akong mag-ensayo kasama sila. At bago nga po lumipas ang mga araw ay naging mas malakas ang aking katawan kaysa noon. Nagpabasbas din po ako sa aming pinuno at pinahiram ng langis ng sawa. Magagamit ko daw ito panlaban kung sakali mang ako'y tangay ng wakwak. Ang wakwak po ay yung aswang na lumilipad. Hindi daw po kakapit ang mga kuko nito sa aking katawan hanggang di nawawala ang bisa ng langis. Nagtungo po ako sa gubat upang mag-ensayo. Hindi po ako tumigil hanggang sa di ko nakukuha ang tamang posisyon ng katawan sa pakikipagbuno. May dala akong asin at kalamansi noong araw na iyon upang pampalasa ko ng pagkain kung sakali mang makaramdam ako ng pagkalam ng sikmura. Buong maghapon po ang lumipas at nakaramdam na ako ng pagod. Agad po akong nakatulog at hindi ko namamalaya na nasa gitna pa pala ako ng kagubatan. Maya-maya nga po ay narinig ko ang kakaibang tunog. Parang matinis na halakak na nakakasakit ng ulo. Hinanap ko po ang pinagmumula ng halakhak. At natanaw ko po mula sa taas ng niyog ang babaeng may mahabang manggas. Malago ang buhok nito at may matatalim ng ngipin na kitang-kita ko sa tuwing humahalakak ito. May itim ito sa gilid ng mga mata na namumula. Para itong pinaypayan ng hangin sa taas ng niyog. Maya-maya pa nga po at ang kaniyang mga tawa ay napalitan ng nakakatakot ng ngisi na tila aabot sa kanyang tenga. Malapad at kitang-kita ang maitim nitong gilagid. Pero sa mga oras na yun ay hindi pagkatakot ang aking nararamdaman, kung hindi ang pagkagalit. Kaya naman po agaran po akong tumayo mula sa aking pagkakahiga sa ilalim ng puno ng dalandan. Ngunit parang napahirapan po ako ng aswang na ito dahil palipat-lipat ito ng puno ng niyog habang tinatawanan ako. Buti na lang at may dala akong bolo at bawat mahagip kong puno ay maging saging man ito o malalaking kahoy ay aking winawasiwas ng bolo. Sa lakas nga po ng aking pagtaga ay halos bumao ng kalahati ng talim nito sa kahoy at halos matagpas naman ang malalaking puno ng saging. Pero tila ako ay lalong ginagalit ng babaeng ito dahil paminsan-minsan niyang inilalabas ang kanyang mahabang dila at nagbubuga ng mabahong laway. Palipat-lipat lamang ito kung saan niya naisin hanggang sa makarating kami sa may bangin. Tumalon po ito sa kawayanan at tila humapay pa nga ito sa gilid ng bangin dahil sa bigat ng babae. Nanlilisik ang mga mata nitong tumingin sa akin at kahit alam kong malayo na rin ang aking tinakbo upang mahabol siya ay di ako nakaramdam ng pagod o paghihingal man. Agad ko nga pong hinawakan ng bolo ng mahigpit. Sa isip-isip ko ay tatagain ko ang nilalang na ito kung sakali mang magtangka siya ng maling hakbang. Pero mukhang mas mabilis pa sa ibon ng babae na lumundag ito papalapit sa akin na parang isang saranggola.
Nakadipa ang kanyang mga mahabang galamay at kitang-kita ko ang kaniyang matatalim na kuko. Naisip ko tuloy ang aking daladalang asin. Dumukot ako sa aking bulsa at agad itong sinaboy sa babae na tila ba nakapaso sa kaniyang katawan. Galit na galit ang kanyang mga matang nagpatuloy sa paglipad patungo sa akin. Buti na lamang at dumulas lamang ang kanyang mga kuko noong tinangka niya akong tangayin. Tumigil siya sa malaking puno ng balete na nasa aking likuran. Nagtago ito sa makapal na mga dahon at dahil nga hindi pa halos maliwanag ang buwan ay hindi ko agad nakita kung saan ito pupunta. Nagtangka akong maghagis muli ng tirang asin mula sa aking palad upang kahit hindi ko siya makita ay mahahagip naman siya ng aking asin. Umagirit ang babae dahil sa aking ginawa pero bigla na lang itong nawala na parang biglang tumahimik ang paligid. Lumingalinga ako upang alamin kung asaan siya nagtatago pero wala akong makita kahit ni isang bakas kung nasaan siya. Maya-maya pa at narinig ko muli ang kanyang halakhak. Napakatinis ng kanyang boses na para bang malapit lamang siya sa akin. Alerto ako sa anumang atake na pwede niyang gawin sa akin. Inikot-ikot ko ang aking paningin sa mga punong kahoy pero wala akong nakita. Tanging halikik niya lamang at bigla ang paghagalpak ng tawa ang aking naririnig. Pakiramdam ko lahat ng panig ng gubat ay naroon siya. Hanggang sa bigla na lamang may lumundag sa aking batok. Hindi ko na malayan kung saan siya nanggaling. Nagpagulong-gulong ako sa lupa dahil sa nangyari at nabitawan ko ang bolo na aking sanang sandata. Naghagilap ako ng makakapitan hanggang sa bumangga ako sa ugat ng kahoy. At bago nga po ako makabangon ay aking natanaw ang babaeng aswang na nasa aking harapan. Tumutulo ang laway nito habang nakatitig sa akin. Ang kaniyang mata at tila talim na gustong kumitil sa akin ng gabi ngayon. Nanlamig ang aking mga pawis habang nakatitig sa itsura nito habang kinakapa ang tirang asin sa aking bulsa. Pero parang sinadya ng kamalasan dahil natapon ng mga iyon sa aking pagpagulong-gulong sa lupa. Papalapit na po sa akin ang babae nang maalala ko na meron nga pala akong punyal sa aking tagiliran. Hinayaan ko po munang makalapit siya ng kaunti upang di na siya makatakas pa sa talim ko. At nang akma na po siyang aatake ay inilabas ko po ang punyal na tila ba ay kanyang kinakatakutan. Napaurong po kasi ito ng biglaan at walang ano-ano ay lumipad papalayo. Dahil nga po medyo may kadiliman ng paligid ay hindi ko na natanaw ang nilalang na iyon. Hingal kabayo po akong sumandal sa puno noong naramdaman ko na wala nang sinyalis na may aatake pa sa akin. Halos lupay-pay ang aking katawan at tila nagbalik lahat sa normal ang lahat matapos kong makaramdam ng pagod. Kinapitan ko po ng mahigpit ang punyal at inantay mag-umaga. Sandali pa akong naghintay at parang ang tagal ng gabi. Maya-maya nga po ay natanaw ko mula sa kalayuan ng ilang mga ilaw. May ilang kalalakihan palang nag-abala na akong hanapin matapos nilang marinig ang kakaibang ingay sa bundok. Sa amin nga pong paglalakad pabalik sa tribo ay halos maging kalbo ang aming madaanan dahil halos putol ang mga puno ng saging at sugat-sugat naman ang katawan ng niyog. Bakas din sa mga ito ang matatalas na kuko galing sa babaeng nakainkwentro ko kanina. Buti na nga lamang at may dala akong punyal kung hindi ay baka pagurin niya ako hanggang sa mamatay na ako. Pagkarating namin sa tribo, agad ko pong ibinalita sa kanila ang nangyari sa akin at ayon sa mga matatanda ay nagsisimula na raw kong hanapin ang aming kaaway dahil 4 na araw na lamang at malapit na ang pagtunaw ng buwan. May ilang araw pa ako para mag-ensayo dahil sa pagbilog ng buwan. Aatake na kami. Kaya naman mas binabuti ko po munang magpahinga upang mabawi ko ang lakas na nawala sa akin.
Pero noong gabi ngayon habang ako po ay natutulog, nakarinig ako ng kaluskos mula sa likurang bahagi ng aking tinutuluyang kubo. Pagsilip ko po ay may nakita akong mapupulang mga mata na nasa diliman. Parang hindi lamang ito isa kung hindi grupo ang mga masasamang nilalang. Agad ko pong kinuha ang punyal sa aking lagayan at kinuha ang bolo na nakasabit sa dingding. Dahan-dahan po akong lumabas upang sabihan ng aking mga kasama. Pero mukhang ako po yata ang masusurpresa dahil una na palang umatake ang ibang aswang sa may pamayanan kung tawagin. Halos mayanig po ang bawat bubong ng kubo sa tuwing tatalon sila rito. Narinig ko po ang nakakarinding iyakan ng mga bata dahil sa takot. May ilang mga kalalakihan po ang tumulong upang ilikas ang mga tao sa pinakaligtas na lugar habang ilan sa kanila ang nakikipagbuno sa mga aswang. Tumulong na rin po akong lumaban at agad ko pong winasiwas ang buntot ng pagi na aking nakita sa pintuan ng kubo. Ang bawat matamaan po na ang dulo ng buntot ng pagi ay agad na nagiging abo na siyang lalong nagpatindi sa mga kalaban na ako'y paslangin. Halos maya't maya ang atake sa akin ng mga aswang. May ilan sa kanila ang dumadamba sa aking katawan pero dahil sa langis ng sawa ay di nila ako magawang galusan man lang. Hampas dito, hampas doon, yun ang aking ginagawa upang hindi sila makalapit sa akin ng tuluyan. May ilan pa nga pong nag-anyong pusa na malaki na tumalon sa mga bubong ng kubo upang kumuha ng kaniyang biktima. Pero agad naman po itong hinagisan ng langis at bawang. Ang ilan naman pong aswang ay puntirya ang mga walang kalaban-laban na may mga sakit. Halos po mapuno ng sigawan ng isang kubo. Kung nasaan naroon ang mga kalalakihang may sakit. Agad po akong nagpunta doon upang sakluluhan sila pero huli na po ang lahat. Dahil nakita ko po silang wala ng buhay. Wakwak ang tiyan habang nakaluwa pa ang kanilang mga mata. Sobrang nalungkot ako sa aking nakita dahil hindi ko man lang sila nakuhang iligtas mula sa mga aswang. Napuno po ako ng galit sa mga oras na yun kaya naman agad akong lumabas at patakbong sinalubong ang ilang aswang. Wala po akong inaksayang oras at agad silang winasiwas ng gulok. Kung saan-saan sila tinatamaan. May sa ulo, sa balikat at sa braso at minsan pa nga ay sa tiyan. Hindi ako tumigil hanggang sa di ko silang nakikitang lumuluhod sa lupa. Nagngangalit ang kanilang mga ngipin habang naghihintay na humilom ang mga sugat nila pero di ko yun hinintay pa. Agad ko silang sinubuyan ng asin at halos umusok ang kanilang katawan sa hapdi. Sa kanilang pagsigaw ay agad itong nakakuha ng atensyon ng ibang aswang. Kaya naman agad silang sumugod papunta sa aking direksyon. Sobrang bibilis nilang kumilos at parang mga tipaklong silang nagtatatalon sa lupa. Nakalabas ang kanilang mga dila at nakausli ang mga buto nila sa likod. Gamit ang kanilang mahahabang galamay ay agad silang nakalapit sa akin. Sinipa ko ang isang aswang sa tiyan at agad itong sumalampak sa lupa. Yung isa naman ay tumalon papunta sa aking likod pero hindi po siya nagtagumpay dahil sa langis na nakabalot sa akin. Mula naman sa itaas ay umatake ang isa pang aswang pero ginamit ko ang aking bolo at dito siya tinuhog. Parang alikabok itong naglaho sa hangin matapos siyang mapatay. Sa wakas at sa unang pagkakataon po ay dun pa lamang ako nabuhayan ng dugo nang makapatay ako ng aswang. Hindi po pala sapat ang pagtaga sa mga ito, kundi ang pagtusok nito sa kanilang katawan. At ang aking ikinatuwa ay nang malaman ko na dapat pala ay bandang likuran sila atakihin. Dahil yun ang kanilang kahinaan. Bakit? Kasi yun pala ang kanilang ulo. Matagal na pala akong nililinlang ng mga kwento tungkol sa kanila. Kaya naman di ko na sinayang ang pagkakataong ito. Agad kong tinaga ang bandang likor nila kung saan may nakausling buto. Halos sumirok sila sa lupa sa tuwing ginagawa ko ang ganong pamamaraan.
Lalo na rin at may halong dinikdik na bawang asin at kalamansi ang talim ng aking bolo. Halos maubos ko na ang isang grupo ng aswang. At di nila malaman kung paano ko sila nagapi ng ganun-ganun na lamang. Sumaklolo na rin ang ilang kalalakihan hanggang sa magsitakas na rin ng mga aswang. Mula naman sa taas ng puno ay nakita ko yung babaeng nakalaban ko. Sigurado ako na nagtawag ito ng kasamahan. Pero nananatili siyang bigo na ako ay paslangin. Matapos po nilang tumakas ay minabuti naming hayaan na lamang sila dahil marami pong mga taong tribo ang nagkakagulo dahil sa nangyari. May ilan sa kanila na nag-aagaw buhay din ang nangangailangan ng umpaunang lunas. Mga ilang oras po yata namin ginamot ang mga sugatan at yung mga namatay ay aming hinukayan agad ng kanilang libingan dahil ayon nga daw po sa matanda nilang ninuno ay nananatili daw po ang sumpa sa kanila kahit sila ay patay na. Kaya di dapat silang patagalin pa. Sa katunayan nga po ay ayaw pa nga ng mga pamilya nilang ilibing agad ang mga pumanaw kaso may tradisyon silang dapat sundin. Kaya naman po matapos po ng insidente ay di na ako nakatulog na maayos. Naiisip ko na kung ako po ay aswang din katulad ng kanilang kwento tungkol sa aming lahi. Maaring may kakayahan din akong mag-anyong aswang. Pero hindi ko naman po alam kung paano. Kaya po ay agad kong kinumpirma sa matanda ang aking naiisip. Pero maging siya ay di po alam ang gagawin. Ilang araw na nga lamang po at malapit na kaming lumusob sa kuta ng masasamang aswang. Pero di ko pa rin malaman ang aking kakayahang maging anyong aswang. Pero hindi na po yun mahalaga sa akin. Dahil po may lakas naman po ko at kakayahang pumatay ng mga halimaw na yon. Kaya naman po maagang maaga po akong umalis sa tribo at sinabihan po ang ilang mga kalalakihan at kababaihan na maging handa sa aking pagbabalik dahil yun ang oras na kami ay lulusob sa kuta ng mga aswang. Kaya naman po ay agad akong nagtungo sa may burol. Doon ko po hihintayin magabi upang malaman ko kung kaya ko po ba talagang maging ganap na halimaw. At sa pagdilim nga po ng gabi ay unti-unti akong nakakaramdam ng kakaiba sa aking katawan. Nag-iinit ito at hindi mapakali. Naglakad-lakad ako upang maibsan ang aking nararamdaman pero parang may kung anong bagay na unti-unting nagpapagising sa aking diwa. Nagkaroon po ako ng mas malaking kamao na may balahibo. Luminaw din po ang aking paningin sa gabi at tila po ba tumalas din ang aking pandinig. Akala ko pa nga po ay sa mga pelikula ko lamang maririnig yung ganitong pakaramdam pero heto nga po at ako mismo ay nakaka-experience na. Maya-maya nga po at pakiramdam ko ay lumalaki din ang aking balugbog at nagiging matalas ang aking pangamoy. Hindi naman po ako ganap na nakakatakot na aswang. Subalit, dama ko sa aking sarili na nag-ibang anyo ako. At kahit nga po madilim ay nagawa kong habulin at patayin ang baboy ramo na nanginginain sa burol. Ginamit ko ang aking punyal upang maalis ang dugo sa katawan ng baboy. Ang nakakapagtaka nga po ay hindi man lang ako natakot sa aking dalang punyal o mga gamit pang patay aswang. Ganon din po ay di ko man lang naisipang kainin ng buhay yung baboy damo. Marahil po ay may ritual na ginawa ang mga matandang pinuno upang mabigyan ako ng proteksyon laban sa mga ito. Magdamag po akong nagtigil sa taas ng burol habang hinihintay ang pagbukang liwayway. Nag-ihaw po ako ng kaunting karne ng baboy ramo dahil di nais ng aking sikmura na kainin ito ng hindi nalalapat sa apoy. Lumipas pa po ang mga oras at ngayon ay alam ko na po ang aking kakayahan bilang isang aswang ay handa na po akong lumaban ng walang kasamang inosenteng mga taga-tribo. Malakas na rin po ang aking pakaramdam na maaring naghihintay ang aking mga magulang sa pagkakataong ito. At bago nga po lumiwanag ay nagbalik na ako sa dati.
Agad akong bumalik doon sa tribo, dala-dala ang baboy. Pinagsalusaluhan po namin ito bago kami maghanda na sumalakay. Habang kami nga po ay kumakain ay di ko magawang hindi sabihin sa kanila ang naging pagbabago ng aking katawan. May ilang pong natakot para sa kanilang buhay nang aking ibalita ang nangyari sa akin dahil isa na akong ganap na aswang. Pero may ilan naman po na naniniwala na hindi ko magagawang kumain ng sariwa o pumaslang ng tao gamit ang itim na kapangyarihan. Dahil maging ang aking mga magulang ay hindi rin pumapatay. Kaya naman po sinabihan ko na sila na ang sasama lang po sa aking pagsalakay ay yung buo ang loob. Pinaiwan ko na rin po yung mga babae dahil napakadelikado po para sa kanila ang gagawin naming misyon. Sumang-ayon naman po ang mga babae na magpaiwan, maliban sa isa. Tahimik pero buo po ang loob ng dalagang ito na makipagtulungan sa akin dahil sa galit na kaniyang nararamdaman. Matapos nga kasing mapaslang ng mga aswang yung tatay niya. Sa ayaw at sa gusto ko daw ay sasama po siya. Dahil yun lamang ang magiging paraan para makaganti siya. Total parehas naman po kami ng paninindigan ay di ko na rin siya pinigilan sa nais niyang gawin. Halata naman sa kaniya ang determinasyong lumaban para sa pamilya. Kaya nga po matapos ang aming pagkain at utay-utay na rin silang naghanda ng kanilang dadalhin. Gabi na po nang kami ay umalis sa aming tribo at nagtungo kami sa kabilang bundok kung saan daw po naroon daw namumugad ang mga masasamang aswang. Sa akin pong pangunguna ay agad po naming natuntun ang kinaroroonan nila. Tanaw po namin mula sa kabilang burol kung paano nila pagpiestahan ng mga hayop na kanilang nakuha sa bundok. Mukha pa rin naman silang tao pero kaduda-duda nga lamang ang paraan nila ng pagkain sa mga hayop. Dahil sa halip na ihawin o iluto ay kinakain nila ito ng may dugo pa. Nakakadiri man pong ikwento pero halos inumin nila ang bawat patak ng dugo ng hayop. Tuwang-tuwa po sila habang kumakain. Ang hindi nila alam ay nakaamba na ang matindi nilang parusa. At dahil nga po, abala silang lahat, napagdesisyonan namin na maghiwa-hiwalay ng ruta. Yung iba kong kasama ay lumusong sa kabilang bahagi ng bundok. At ako naman kasama ang ilang kalalakihan at yung isang babae na kasama namin ay sa harapan po kami dumaan. At sa aking pagsenyas nga ay agad pinaulanan ng asin ng aking mga kasama ang lugar. Dahil doon, nagawa kaming maamoy ng mga kalaban at agad-agad silang nag-anyong halimaw. Sa totoo lamang po Sir Gimbal ay nakakatakot po ang kanilang itsura kumpara sa mga umatake sa amin noong isang gabi. Panigurado po akong mga mahihina lamang na aswang yung kanilang ipinadala sa aming tribo. Kaya naman nabigla ang aking mga kasama at di nila alam kung sino ang uunahin. Nagsalubong ang aming grupo at buti na lamang nga at yung iba kong kasama ay nasa likod dumaan. Marami silang napatay na aswang na hindi nakaalam ng aming paglusob. Pero may ilan din sa mga kasama ko ang di na makalaban dahil sa pinsala nilang natamo. Nagharap-harap po ang aking mga kasamahan at ang mga kalaban. At ako naman ay ang pinuntirya ng kanilang pinuno. At habang ako nga po ay naglalakad patungo sa pinakagitnang bahagi ng maliit na baryo ng mga aswang ay may mangilan-ngilan pong sumalubong sa akin. Walang patawad ko silang hinambalos ng taga at bawat mahagip ko ay agad na naglulumpasay sa lupa. Hindi ko na rin po pinatawad ang mga mahihina pang aswang. At agad ko po silang hinampas ng buntot ng pagi. Wala silang magawa laban sa akin dahil di na sila makakalapit pa sa akin. Pero bago po ako makarating sa pinakagitnang bahagi ay may lumabas mula sa isang malaking kubo. Anyong aso sila pero mas malaki kaysa pa sa normal na aso.
Sa katunayan nga po ay parang hanggang tiyan ko na sila sa laki. Iba ang kulay ng mga mata noong dalawang nasa tabi. Puro itim at yung nasa gitnang bahagi naman ay kulay pula na dugo, pare-pareha silang may matatalas na mga pangil at medyo mahahabang dila. Tapos yung kanilang balugbog ay medyo nakalutang yung buto. Pero syempre, hindi ako nagpadala sa kanilang nakakatakot na itsura. Dahil maging ako ay nag-ibang anyo na rin. Parang nagulat nga sila nang makita ko at di sila makapaniwala na may buhay pa pala sa aking lahi. Dahil yata sa kanilang nasaksihan ay bumalik ang isa sa loob ng kubo at naiwan yung dalawa pa. Sigurado kung ipinaabot na sa kanilang pinuno ang kanilang nasaksihan. Tumigil muna ako saglit at hinayaang humakbang papalapit yung dalawa. Nais kong iparana sa kanila ang bangis ko. Kaya naman agad sumugod ang mga kalaban ng sabay. Pero di yun naging problema sa akin dahil agad kong kinuha yung punyal at itinarak iyon sa puso noong isang aswang. Gumulong ito sa lupa at di na halos makatayo. Habang yung isa naman ay lalong nagalit nang makita kung ano ang ginawa ko sa kasama niya. Pero tulad nga ng plano ko, hinagisan ko siya ng asin bago tagpasin ang kanyang ulo. Napatay ko sila pero di pa doon nagtatapos dahil may gusto pa akong paslangin. Agad akong nagtungo sa may harapan ng kubo. Dala ko ang lighter at hinagis yun sa loob. Dahil nga gawa sa kugo ng kubo ay agad itong nagliyab. Nagsilabasan yung mga mukhang aso na aswang na galit. Pero mas lalo akong ginanahan matapos kong makita yung pinakapinuno nila. Nabuo yung galit sa aking isip at puso nang makita ko ang kahindik-hindik niyang pagmumuka. Wala akong sinayang na oras at inisa-isa ko silang patayin gamit ang gulok na may sangkap na pamatay sa aswang. At syempre yung aking buntot pagi. Mabilis naman silang kumilos pero di sila nagtugumpay sa aking mga kamay. Sa katunayan nga ay halos abo na lang sila nang lumaglag sa lupa. Matapos ang lahat ay hinarap ko ang pinakapinuno. Noong una naming laban ay talaga namang napakalakas niya. Daig ko pa ang may kalabang 5 aswang. Dahil di ko siya matalo-talo. Gaya ko ay di rin siya tinatabla ng gulok. Di na rin masyado gumagana sa kaniya ang asin. Marahil ay gawa ito noong mga taong kinain niyang lamang loob at kaluluwa. Napuno ako ng galit na mga oras na yon. Kaya naman agad akong tumalon papunta sa kaniya. Pero hinampas na lamang niya ako. Gamit ang kanyang mga bisig na siyang nagpatilapon sa akin sa lupa. Nabitawan ko tuloy yung gulo kaya naman lalo akong nabwisit. Buti na lang at may punyal ako. Yun yung ginamit ko upang masaksak siya sa likod noong tinangka niya akong buhatin mula sa aking pagkakasalampak. Paulit-ulit ko siyang sinaksak hanggang di ako nauubusan ng lakas. Kahit nakabaon yung kaniyang kuko sa aking likod na sobrang talas ay di na gumana yung langis na sawa. Naramdaman ko na marami na yung dugong nawala sa akin pero di yun yung naging dahilan upang lalo kong lakasan ang pagsaksak sa kaniyang katawan. At mga ilang minuto pa nga at kusa na itong bumagsak sa lupa at naghihingalo. Agad ko nang kinuha muli yung punyal at tinara ko sa kaniyang puso na agad niyang ikinamatay. At nang mapatay ko na nga ang pinuno ay agad kong hinanap ang aking mga magulang. At mula nga sa di kalayuan ay natanaw ko yung mga kasama ko na may buhat-buhat na tao. Napatigil ako nang makita ko yung kanilang mga muka. Di ko man sila kilala ay parang may kung anong nagsasabi sa akin na sila ang aking mga magulang. Pareha silang payat na at may mahabang buhok na, tila hindi naliliguan. Nakatitig sa akin ang babae na parang nasa 50 anyos na sa kaniyang itsura.
Parang may kung anong humihila sa akin upang hawakan siya. Agad ditong humagulhol ng iyak habang pinipilit ang sarili niyang bumangon. Yung mga iyak na yun ay una kong narinig na may halong pagmamahal. Sigurado po akong siya ang aking ina noong mga oras na iyon. Pero yung aking ama, wala na siyang buhay. Ilang araw pa bago kami lumusob. Masama man po ang aking loob dahil hindi ko man lang siya napasalamatan. Pero masaya naman po ako dahil may nanay pa ako. Agad ko po siyang binahot pa uwi samantalang inilibing ko naman ang aking ama sa burol kasama ang aking lahi. Sa katunayan nga po ay hanggang ngayon ay naroroon pa rin ang puntod ng aking ama na madalas kong puntahan pag ako ay nalulungkot. Pero di rin nagtagal ang aking ina dahil wala na siyang gamit sa katawan upang mabuhay pa na matagal. Ngunit may hinabilin siya sa akin. Binigay niya sa akin ang isang itim na parang bato na siyang ibibigay ko daw sa aking magiging anak na lalaki. At nung maibigay na nga po sa akin ng aking ina ang batong iyon ay agad na po itong nawala ng buhay. Sobrang lungkot ko po ng mga panahon na yon dahil para saan pa ang pagbabalik ko sa aking lahi kung hindi ko naman makakasama ang aking mga tunay na magulang. Pero sumagi po sa aking isipan na may isa pa po akong nanay. Yun po ay ang aking nanay-nanayan, si Nanay Sita. Alam ko po sa sarili ko na pinalaki nila ako ng maayos at may takot sa Diyos. Kaya po sabi ko sa sarili ko ay aalagaan ko po ang aking nanay-nanayan hanggang sa kahuli-hulihan ng aking buhay. Poprotektahan ko po siya sa mga gustong manakit sa kanya. Binalikan ko po ang aking nanay-nanayan at kinausap ko po ito na sumama na sa akin sa burol. Pero hindi po siya pumayag dahil ayaw niya daw pong maiwan ang bahay namin dahil iyon na lang daw po ang ala-ala ng namayapa kong ama-amahan. Bali, ang ginawa ko na lang po, Sir Gimbal, bumibisita po ako sa tribo para dalawin yung mga taong tumulong sa akin. Minsan po ay sinasama ko rin ang aking nanay at ipinakilala ko sa kanila ang nanay ko. Nagpasalamat naman po sa akin ang buong tribo dahil wala na daw pong manggugulo sa kanila. Wala na daw po silang kakatakutan tuwing gabi. At wala nang aabuso sa mga alaga nilang hayop. Sa totoo lang, Sir Gimbal, sobrang peste talaga ng mga masasamang aswang sa amin nung mga panahon na yon. Dahil ultimo yung mga mahihirap na magsasakay, ninanakawan nila ng kalabaw. Alam naman po natin ng mga unang panahon na mahirap magsaka kapag wala kang kalabaw. Dahil iyon po ang ginagamit nilang pang-araro. Hindi po kagaya sa mga panahon ngayon na uso na po ang mga makinarya. Kaya nga po halos lumuhod at maluwaluhang nagpapasalamat sa akin ng mga tao sa baryo. Pero ang ginawa ko na lang po sa iba ay hindi ko na po pinaalam ang aking pagkatao. Dahil balang araw po ay alam kong magkakapamilya din ako. At gusto ko nang lumagay sa tahimik. At hanggang doon na lang po lamang ang aking kwento tungkol sa karanasan ko sa mga aswang. Nga po pala, Sir Gimbal, sa edad ko pong 45 years old ay mayroon na po akong 10 anak na nadagdagan pa ng 2 bago ako mag-50. Pero sa awa po ng Panginoon ay hindi po ako nagkaanak ng lalaki. Siguro nga po dahil ayaw na rin ang nasa taas na magkameron pa ng aswang sa lahi ko. Kung tatanungin niyo po kung sino ang naging katuluyan ko, ang naging katuluyan ko po ay yung binanggit ko sa inyo kaninang babae. Yung matapang na babae na sumama sa amin sa gera laban sa mga aswang. Sa ngayon po ay naninirahan na po ako dito sa bundok. Opo, mas pinili ko po ang normal na buhay at tahimik na buhay dito sa bundok. Dumadalaw-dalaw na lang din po ako kay Nanay Sita kapag
walang pasok ang mga anak ko. Hanggang dito na po lamang, Sir Gimbal, at sana nagustuhan mo po ang aking kwento. Kung gusto mo ako makita ay nandito lamang po ako sa Mindoro kasama ang aking pamilya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. At bago po pala matapos ang ating video ay nais ko pong i-shoutout si Jane Ren na nanonood pa mula sa Bulacan. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo palagi sa aking channel. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo. At huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video.